Hello mga kababayan, kasama niyo na po ngayon si Ka Eric sa ating video analysis at sa ating video talakayan. Ayan. Mga kababayan, sa puntong ito, bibigyan po natin ng pagpapaliwanag. Ito pong question, kung may credibility pa ba ang ICI matapos pong magkaroon ng very revealing and damning revelations and testimonies sa abroad, no? Si Ginoong Saldico, bagamat hindi po ito na isama pa sa formal na mga affidavits or testimonya patungkol sa role ni Marcos bilang mastermind at nila Romualdez sa mahigit 1 trilyon na pesos na pandarambong sa kaban ng bayan. Ganon din po, pag-usapan natin itong role ng Armed Forces of the Philippines. Kung bakit sinasabi natin na ang panawagan ng resignation ni Marcos is a constitutional call on the part of the Filipino people and for the armed forces of the Philippines na manindigan po ng possibility of withdrawal of support from their commander-in-chief who is the president under clear circumstances ng mga paglabag at ng mga krimen na kinasasangkutan ng Pangulo ng bansa ay hindi rin po yan kudeta o isang akto ng mutiny, kundi isan ay pagsasakatuparan ng constitutional and moral duty ng mga bahagi ng Armed Forces of the Philippines upang protektahan po ang mamamayan, ang buong gobyerno at ang Estado laban po sa isang kriminal o nasasangkot sa krimen na Pangulo ng bansa. And for that case, ito po ngayon ang kinakaharap natin sa ilalim po ni Marcos Jr. Unahin po natin itong ICI na every other day, nagkakaroon po ng gimmick si Marcos gamit po ang kunwa-kunwari ang investigative body na ayon sa kanya ay nagre-report daw sa ombudsman upang i-facilitate ang pagsasampa ng kaso. Parang lumalabas na siya ay nasa on top of the situation. Kanina lang po may lumabas na video na nagpapahayag siya na nag-uulat siya sa taong bayan. At para bagang pinapalabas ni Marcos na siya ang pinakasentro na nagkukumpas sa paglaban sa korupsyon. Well, in fact, siya nga ang itinuturo na mastermind. Ito pong doble kara na taktika ni Marcos at pagpapakapalmoks o kapalapog ay pagpapakita po ito ng desperadong aksyon. Dati hindi man niya ito ginagawa na palaging umaharap sa media, no? Ngayon, sa pamamagitan nitong binuo niya na isang questionable and legally bogus na body dahil hindi siya pwedeng bumuo ng isang opisina kung walang kaakibat na legislation o batas na ipinasa ang Kongreso. At dahil ito ay pinupunduhan ng kaban ng bayan, there must be a corresponding appropriations law as well as a law creating that office, which by all indicators, wala pong ganun na pinagbabatayan ang ICI. Wala po itong batas, walang kapangyarihan na gumawa ng batas si Marcos, limited lang po siya sa mga presidential proclamation and executive order. Pero yung parang regular na opisina, may regular na pundo, at hindi dumaan sa pagbubuo ng batas mula sa Kongreso, both the House of Representatives and the Senate, makes the ICI existence questionable. Subalit alam natin na binuo ito ni Marcos, hindi para lamang sa investigasyon, kundi para gamitin po ito sa kaniyang showcase to cover up and whitewash yung kanilang kriminal na pananagutan ni Romualdez na kanyang pinsan. At kung kaya, para lumabas na kapanipaniwala ang diskarte niya na ang ICI ay kunwa-kunwari ang isang independent investigative body, panay po ang mga pa-interview ngayon ni Marcos. Na alam naman po natin ito ay mga desperate move na ginagawa niya sapagkat sapol na sapol po siya. Tinamaan si Marcos nitong ginawang pagbubunyag ni Saldico. At sinundan pa ng pagsisiwalat ni Senator Amy Marcos kung gaano kalala po
ang pagkalulong sa illegal na droga ni Marcos Jr. So question of credibility, ang ICI po ay walang credibility. Ito ay self-created whitewash and cover-up body ni Marcos. More of propaganda po ito. Subalit, pinapalabas ni Marcos na ito ay mayroong mandato na magsagawa ng investigasyon at magpatawag ng kunwari mga testigo o kaya mga hakbang related to a regular office, which in reality hindi po na-create by law na nagpasa ang Kongreso ng isang batas na nagbubuo ng ICI. Kaya nga subject ito sa isang petition for certiorari sa Supreme Court na pinangunahan po nila Attorney Jing Paras at ni Attorney Manny Luna. At wala pa pong schedule for arguments at kung nagkomentaryo na ba ang bahagi nila Marcos. Second point, ang pag-reveal ni Saldico po ng kanyang detalyado na recollection and revelations of the criminal operations being presided by Marcos and Romualdez. Nakabatay po ito sa kanyang direktang kaalaman at direktang partisipasyon na hindi sinasagot ni Marcos. Pinagkikibit balikat niya as if walang bigat ito sa katotohanan na nagdi-deliver ng mga kinulimbat at kinurakot na pera si Saldico at mga tauhan niya pareho sa kay Martin Romualdez at kay Marcos. There is no categorical refute or rebuttal na nailabas si Marcos other than denial. Pareho po sila ni Romualdez, no? Samantalang si Saldico naglalabas ng mga ebidensya, resibo, salaysay, mga narrative of events and recollection of situation, including po ang mga pictures ng maleta na mga pera na pinaghahatid po ng kanyang mga tauhan. Which, sa nauna na pong pahayag, tumutugma sa naging revelations ni Sergeant Gutesa. At ganun din po, sa nauna ng sinumpaang salaysay ng mag-asawang Diskaya. Kaya itong pagpapa-interview ni Marcos, duplikara po ito. Marcos Jr. wants to portray na siya ay on top of the situation, hindi siya apektado ng revelations ng kanyang kapatid na siya ay isang addictus at walang matino na pag-iisip at papalubog at lugmok ang bansa dahil sa kanyang pagiging addict at dahil yan din po dyan ay ang pagkakaroon ng malaganap na iskandalo ng pagnanakaw sa kabanang bayan. At ang pangatlong punto po na ang ICI ay walang kredibilidad, until now wala silang investigasyon na ginagawa laban kay Martin Romualdez seriously. In spite of the very strong and very solid and revealing testimonies abroad na inilalabas ni Saldico sa kanyang video testimonies. Wala pong anumang hakbang ang ICI na gumawa ng seryosong pag-follow up o kaya pagsasagawa ng masusi, thorough na pag-iimbestiga upang ma-establish ang mga katotohanang dumudugtong sa mga salaysay na ginagawa ni Saldico from abroad sa mga pangyayari at mga recollections niya ng mga kaganapan. There is no serious effort to that effect on the part of the ICI. At ang isa pang punto din na sinasabi natin na ang ICI ay tatakpan niya lang, tatabunan at ililihis ang totoong kriminal na pananagutan nila Marcos at Romualdez. Hindi po nila iniimbestigahan ang anak ni Marcos Jr. at si Marcos Jr. mismo sa pagkakasangkot po sa malawakang issue ng mahigit 31 billion pesos na kontrata na pumasok sa Ilocos Norte. At yung iba dyan flood control projects na naanod na, nawasak at hindi pa umaabot ng isang taon. At mayroong tinuturo po si Governor Chavit Singson na si Sandro Marcos ay nakinabang po sa mga Diskaya sa kanyang 1.7 or 2.2 billion pesos na mga flood control projects. So that's around 400 million pesos na kickback SOP kung ang paniniwalaan po ay ang revelations ng lahat na halos ng mga kontraktor. Yun po, hindi nito inimbestigahan, pati po ang 31 billion pesos na mga kontrata na nakakuha ang mga Diskaya. At sa ngayon, mukhang
isasangkalan pa ni Marcos ang mga diskaya, pati po ang dati niyang Executive Secretary na si Lucas Bersamin at ang kanyang dating Department of Budget Secretary na si Mina Pangandaman, mukhang ilalagay din ang kanilang ulo sa chopping board para lamang matupad itong scapegoat defense mechanism ni Marcos Jr. Ayan. Isa pa po dito na lumalabas din ay hindi pa naimbestigahan ang mga involvement ni Martin Romualdez sa mga caretaker na mga distrito kung saan, kagaya po nitong a certain Eric Yap, ay ginamit din ang posisyon niya para magpapasok ng mga proyektong infrastruktura na karamihan kung hindi hausyaw o peke ay ghost projects. As per revelations naman din ito dito sa isang special report na inilabas po ng Bilyonaryo News Online na sa Palawan alone ay mahigit 2 billion pesos ang mga proyekto na pinasok ni Martin Romualdez doon sa caretaker government or caretaker district na siya ang umahawak sa Palawan. Ngayon, nagtatanong ang taong bayan sa ICI, why are you not investigating this? Ito ay mga patunay na alam ni Saldico ang extent at ang lalim, ang saklaw kung paano gumalaw at kumilos po ang sindikato nila Marcos at nila Romualdez pagdating po dito sa usapin ng mga pandarambong involving the flood control projects. Fourth point na sinasabi nating wala ng kredibilidad ang ICI na ito ni Marcos. Hindi nga nila inimbestigahan itong revelations din na lumabas sa Kamara de Representantes sa House of Representatives na nagkaroon ng 4,000 flood control projects si Marcos na ipinatupad at inaprobahan niya gamit po ang unprogrammed appropriations. So therefore, si Marcos pala ay involved sa unprogrammed appropriations sapagkat under the Executive Order 92, ang Department of Budget Secretary is only recommendatory approval. Ang final approval para iparelease ang mga pondo at punduhan po ang mga flood control projects na umaabot na mahigit 4,000 si Marcos. So bakit hindi ito inimbestigahan ng ICI upang matingnan at magkaroon din ng case build-up kung totoong independent investigating body ang ICI. Similarly, ang pagkawala po ng integridad at kredibilidad ng ICI dito sa sumasabog na iskandalo ng paglalantad na ginawa ni Ginoong Saldico at sinundan pa ng revelations ni Senator Amy Marcos sa pagdudurog sa illegal na droga ni Marcos Jr., umaabot din po ito sa pagkawala ng kredibilidad na rin ng Senate Blue Ribbon Committee. Sapagkat yung mga gusto mag-testify po, ay siya pa pong inaharas at tinatakot nila Tito Soto at nila Ping Lacson. Samantalang itong mga pinagbubulgar, mga ibinubunyag ni Saldico, deadma si Ping Lacson at si Tito Soto, at ang pinagdududahan nila si Saldico pa. Samantalang nagpapakita na po si Saldico ng kanyang direktang kaalaman. May kaugnayan sa sindikato nila Marcos, hindi pa rin po nakukumbinsi sila Tito Soto na may bahid ng katotohanan ang pinagbabanggit ni Ginoong Saldico. At ito pa, not even si Governor Chavit Singson ay inimbitahan ng ICI o ng Senate Blue Ribbon Committee para kuhanan ng testimonya at ng kanyang salaysay sa sinasabi niya na si Sandro Marcos ay mayroon pong mga mahigit 2 billion pesos worth of infra projects sa flood control projects na halos hindi na pakinabangan, ngunit pinagkapirahan. Wala din pong ganong tawag para kay Manong Chavit Singson, either sa invitasyon sa Senate Blue Ribbon Committee o kaya dito sa ICI. Kaya nga, it is already now a question of credibility, and the trust and confidence of the people are no longer with the Marcos-created ICI and even the Senate Blue Ribbon Committee. Ano po ang mangyayari nito kung kahit paulit-ulit po ang pagbubunyag na ginagawa laban kay Marcos, nila Saldico, nila Senator Amy Marcos,
at iba pa pong mga naglalantad ng katotohanan ay pilit lang pong ini-ignore ni Marcos Jr. At nagkakaroon po siya ng taktika na stonewalling, scapegoat defense, and then diversion and deflection. All the more na dapat i-challenge ng taong bayan ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police for them to realize na sila po ay hindi dapat mga tauhan o mga alagad ng sandatahang lakas at ng pambansang kapulisan na sumusunod sa isang kriminal at adik na presidente na nabubunyag na ang pagkakasangkot sa maraming katiwalian at issue na hindi na mapasusubalian pa. And sa pagtitiwala ng taong bayan, walang mali kung ang Armed Forces of the Philippines ay mamamagitan upang si Marcos ay mapilitan pong mag-resign ng mapayapa. And kikilalanin ng Armed Forces of the Philippines together with the Philippine National Police ang pagiging makatuwiran at lehitimo ng constitutional line of succession wherein the Vice President shall be the succeeding President doon po sa presidenteng nakaupo na magre-resign. Mas mabilis po ito at yan po ay katotohanang legal at mayroon pong batayang suporta sa hanay ng taong bayan. Subalit hindi natin mapipilit po yan sa Armed Forces of the Philippines na gumawa ng ganyang hakbang sapagkat nag-aantay sila kung papaano mag-develop po ang protest movement ng taong bayan so that they will evaluate kung kaya pa bang manatili silang hindi makikialam as the real protectors of the state and the people o babantayan nilang magkaroon ng talagang tamang proseso ng pagbabago upang nang sa ganun po ang pagkokontrol ni Marcos at nila Romualdez sa gobyerno bilang isang malaking sindikato ay mapapatigil na. We hope and pray na makita po ito ng Armed Forces of the Philippines, not because we are instigating or agitating them to commit rebellion or kudita against the very government that they ought to preserve and the very people that they ought to protect. Kaya ako naniniwala na mayroon pa rin pong conscience call na magaganap. Because even the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, bagamat sinasakyan nila at sumasakay din sa kanila ang mga komunistang teroristang grupo ng CPP, NPA, NDF, hindi po mapasusubalian at hindi na maitatanggi ng simbahan Katolika po na sila ay naniniwala ng lubusan kung hindi man ay at least sa kalakhang bahagi ng salaysay ni Saldico at mga revelations ni Manang Aimee Marcos, may bahid po ng katotohanan na dapat may pananagutan si Marcos Jr. Ayan. Kaya sa November 30 po, mga kababayan, bantayan po ninyo kung ano ang magiging anunsyo ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Pero on the part po namin sa Marcos Resign Movement at sa Marcos Layas na network, ay kikilos kami along EDSA. Kung saang partikular na bahagi ng EDSA at ilang beses kaming kikilos po dyan, ay i-anunsyo na lang ni Ka Eric. Ayon. Sa mga gustong sumama, sa November 30, aabangan po ninyo kung saan tayo. Kasi sa November 30 po, Fiesta Barrio yon ni Marcos at ni Romualdez. Ibig sabihin, pinunduhan nila yon upang ang CBCP itolerate nila at tanggapin na nandyan po ang mga dilaw at pink zombies at nandyan din po ang mga komunistang terorista. Subalit, wala silang common call na dapat bumaba na si Marcos sa kanyang pagiging Pangulo, harapin ang kriminal na pananagutan before the bar of justice. Kaya, hindi po nakakapagtaka na itinuturo na ang nagpupundo sa kanila sila Marcos at Romualdez sapagkat nakikinabang sila na hindi makakaupo by way of constitutional succession si Vice President Sara Duterte. Ayun. Kaya pala, sinasabi nila Teddy Casino, mga komunistang teroristang grupo at ng mga hilaw na komunista nila Virus
at nila De Lima na hindi daw karapat-dapat si Sara Duterte na magiging Pangulo dahil corrupt din siya. Samantalang 3 times na po napatunayan ng Vice President na sa ilalim ng Commission on Audit Report, hindi po siya nagnakaw o hindi siya magnanakaw. Kaya nga ano man ang gagawin ngayon ng mga komunistang teroristang grupo at ng mga kaalyado nila, wala na pong epekto ito sapagkat made na ang mind ng taong bayan. Susundan natin ang line of succession na nakasaad sa saligang batas that when the President resigns or being impeached or incapacitated or die while in office, the Vice President is the duly recognized and legally stipulated in the Constitution to be the successor to the President. Kaya ito po ngayon ang atake nila. Kunwari, pinupuna nila si Marcos, itong simbahan katolika, pero ang bigat ng atake nila at mga galawan, anti-Sara Duterte. Because na takot sila na muling manumbalik po ang Duterte brand of leadership. But they cannot hold back history. Kapag mangyayari po yan, mangyayari po yan. At mukhang doon tayo patungo sa pagdaloy ng kasaysayan, sa pagbabago ng gobyerno, at muling pagtatag ng ating bayan at lipunan sa tamang pamamahala. Maraming salamat sa panunood at pagsubaybay, pag-share at pag-like at pag-promote ninyo ng ating mga video analysis at video talakayan dito sa Ka Eric Celis YouTube channel. Mabuhay po kayo, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, samahan niyo po muli si Ka Eric sa pagbabalik natin sa video talakayan at video analysis. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Para sa Diyos muli at sa Pilipinas nating mahal. Bye for now. Mabuhay at maraming salamat po.